Sa nakaraang kabanata, isang malagim na aksidente ang nagpabago sa buhay ni Cassandra matapos mahulog sa hagdan dahil sa pakikipagtuos kay Michelle. Hindi lamang ang kanyang kaligtasan ang nanganib, kundi pati ang buhay ng kanyang dinadalang anak. Dito natin nakitang pagsabog ng galit ni Chairman Chavez, ang pag-atake ng stroke dahil sa puot, at ang tuluyang pagtatakwil kay Garrett. Nasaksihan din natin ang matinding komprontasyon sa pagitan ng mga magulang ni Cassandra at Michelle, kung saan ang katotohanan ay lumabas na ang sariling kapatid ni Cassandra ang pumatay sa kanyang magiging anak. Ang gabi ng paniningil ay nagsimula na at ang bawat sampal na natanggap ni Garrett at Michelle ay simula pa lamang ng kanilang kalbaryo. Hello, kamusta? Muli ay this is Maria, ang inyong kakwentuhan sa channel na ito, ang Like Maria Story. Maraming salamat nga po pala sa lahat ng mga nagko-comment doon sa last part natin, ang part 26 ng The Unexpected Love with Uncle Delton. Naku, sobrang na-appreciate ko po yung mga comment niyo po doon sa comment section. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagtanggap po sa akin bilang inyong narrator. Sana po ay hindi kayo magsasawa sa pagmumukhang ito. So bago pa po ako maiyak na tuluyan dito, ay dumiretso na po tayo sa ating part 27 na pinamagatang ang pagbangon ng inapi at ang misteryosong halik na magpapabago sa buhay ni Cassandra. Naku, excited na akong malaman kung sino kaya itong misteryosong ito. Tara na at wag na nating patagalin ito. Lo, don't do this to me. Lolo, please! Sigaw ni Garrett pero hindi na siya nilingon ni Chairman. Mom, Dad! Pakiusap niya sa mga magulang niya. Pero tumalikod na rin ang mga ito. Inis namang napapasipa sa sahig si Garrett. Sunod-sunod ng kamalasan sa buhay niya. Naikuyom ni Garrett ang kamao niya nang maalala niya si Cassandra. Nakaramdam ng awa si Garrett para sa dati niyang asawa. Niloko niya na ito. Kaya hindi deserve ni Cassandra ang mawalan ng anak. Inis na ginulo ni Garrett ang buhok niya. Paano pa niya ibabalik ang mana niya sa lolo niya? Kilala nilang lahat ang chairman. Gagawin talaga nitong desisyon na binitawan niya. Bullshit! Galit na sambit ni Garrett, saka niya inihagis ang vase na nasa tabi niya lang. Hinila-hila ni Nori si Michelle na para bang isa itong bata. Papasok ng bahay nila nang makauwi sila. Mom, you're hurting me? Reklamo ni Michelle. Pero wala nang pakialam si Nori sa bunso niyang anak. Mom, please. Hindi pa man natatapos ang sasabihin ni Michelle nang sampalin na rin siya ng kanyang ina. Nagulat si Michelle sa ginawa ng kanyang ina sa kanya. Galit na galit si Nori. Dahil sinira na nga ni Michelle ang karir nito, bakit kailangan pa niyang awayin si Cassandra? Bakit Michelle? Saan ako nagkulang sa'yo? Binusog kita ng mga pagpapaalala, pero bakit? Naiiyak na sambit ni Nori. Sa sobrang galit, hindi niya matanggap na ganito ang nangyayari sa mga anak niya. Naabot na ni Michelle ang pangarap niya, pero bakit kung kailan na sa kalagitnaan ito ng kasikatan? Ay nagpabuntis naman ito sa lalaking kasal na. And worst, sa atin niya pa talaga. Inis na pinunasan ni Nori ang mga luha niya. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang inggit at ang galit mo sa ate mo. Ikaw ang pinagtuunan ko ng pansin at atensyon. Ibinigay ko sa iyong lahat ng kailangan mo. Sinuportahan kita sa lahat ng gusto mo. Pero bakit mo ito ginagawa? Bakit mo sinasayang ang buhay mo nang dahil lang sa isang lalaki? At asawa pa talaga ng ate mo? Bakit, Michelle? Sisirain mo sarili mo para lang sa lalaking yun? Niloko niya ng ate mo. Nasaktan mo ng ate mo pero bakit hindi ka pa rin nakokontento doon?
Bakit kailangan mong idamay ang anak ng ate mo, ha? Galit na sigaw ni Nori habang umiiyak. Tahimik lang naman si Christian dahil kapag nagsalita siya, baka makalimutan niya na babae ang anak niya. Napapaiyak na lang din si Michelle habang nakayuko ito. I'm sorry, Mom. Tanging usal niya. Sorry? May babalik ba ng sorry mo ang anak ng ate mo? Nasasaktang sambit ni Nori. Umihikbi na rin si Nori dahil sa matinding galit at sa awang nararamdaman niya para kay Cassandra. Nagpabuntis ka sa asawa ng ate mo. Anong nangyari? Bakit nawalang anak ng ate mo? Nilapitan na ni Christian ang asawa niya para pakalmahin ito, lalo na at umiiyak na ito. That's enough. Ikalma mo muna ang sarili mo bago ka magalit sa kanya. Nag-aalalang sambit ni Christian dahil baka biglang mawala ng malay ang asawa niya sa matinding galit. No! Galit na sagot ni Nori. Nilapitan niya si Michelle na nakayuko pa rin. Sabihin mo sa akin, bakit mo ito ginagawa sa ate mo? Bakit ka bumalik ng bansa kung sisirain mo lang ang pamilya niya, ha? Sabihin mo sa akin, Michelle. Baka sakaling maintindihan ko pa. Inangat naman ni Michelle ang ulo niya at buong lakas na sinalubong ang mga mata ng kanyang ina. Dahil ipinakasal niyo siya kay Garrett. Pinilit niyo si Garrett na pakasalan si Cassandra na dapat ay ako yon. Pinawi ka lang ko anong akin, Mommy. Sigaw din ni Michelle. Sa galit ni Christian ay sinampal niya na rin si Michelle. Wala kang karapatan na sigawan ng mommy mo, lalo na kung ikaw ang nagkamali. Wika ni Christian. Napapayuko naman si Michelle saka siya umiiyak. Yun lang bang dahilan mo? Kung mahal mo naman pala si Garrett dati pa, bakit wala kang sinabi noon? Bakit hindi mo to ginawa noong hindi pa sila kinasal? Bakit ngayon pa kung kailang buntis ng ate mo? Bakit pinatagal mo pa ng 3 taon, Michelle? Hindi na rin mapigilan ni Christian na hindi magalit. Napahagulhol na lang si Michelle. Hindi ka pa ba naging masaya na hindi sinira ng ate mo ang pangalan mo? May dahilan siya at may karapatan siyang sirain ang pangalan mo. Pero hindi niya ginawa. Pero bakit mo naman siya itinulak sa hagdanan? Bakit mo pinatay ang anak niya? Saan ba kami nagkamali ng pangaral sa iyo, Michelle? Naubusan ka na ba ng lalaki? Si Garrett na lang ba ang lalaking nakikita mo sa mundo? Wala ka bang kahihiyan? Sumabog na rin si Christian sa galit. Wala namang humpay ang pag-iyak ni Michelle. Ito ang unang pagkakataon na nagalit at sinigawan siya ng mga magulang niya. Huwag mo muna kaming tatawagan, Michelle. Ang lakas ng loob mo na humingi ng tulong sa amin para ipagtanggol ka sa mga Chavez. Gayong ikaw naman palang may kasalanan. Nakakahiya ka. Kung hindi ka nahihiya sa ginagawa mo, kami ang nahihiya bilang mga magulang mo. You failed us, Michelle. Dismayado ang saad ni Nori, saka ito umalis ng bahay. Naiwan naman si Michelle sa sofa na umiiyak. Samantala naman tulala pa rin si Cassandra habang nakatingin sa kisame. Kumain ka na muna, ani ni Delton nang matapos niyang balatan ang mga mansanas. Para magawa mong paghihiganti mo, kailangan mo maging malakas. Dagdag pa ni Delton. Bumangon naman si Cassandra. Kanina niya pa pinag-iisipan kung paano niya ba sisimulan ang paghihiganti niya. Iwasan mo muna ako, Delton. Ayaw kong idamay ka sa mga gagawin ko. Hindi ako magpapaapekto sa pagmamakaawa nila kapag nagsimula na ako sa paghihiganti ko. Layuan mo ko dahil wala akong pakialam kung masirang pangalan ko. Pero ayaw kong masirang pangalan mo nang dahil lang sa akin. Wala namang mawawala sa akin, pero sa'yo marami. Lalo na at kilalang pangalan mo sa business. Blankong sambit ni Cassandra. Napapatingin naman sa kanya si Delton. Seryosong tinignan ni Cassandra si Delton. Nagpapasalamat ako dahil sa pag-aalaga at pag-aalala mo para sa akin. Ngayong wala na tayong ugnayan. Wala na akong ugnayan sa mga Chavez. Siguro hanggang dito na lang tayo. Wala ng anak ko.
Hiwalay na rin kami ni Garrett kaya wala na akong connection sa pamilya niyo. Dagdag niya pa. Napabuntong hininga naman si Delton saka siya naupo sa upuan na nasa gilid ng kama ni Cassandra. Kailangan ba pati ang ugnayan natin ay puputulin mo? Gusto kita, Cassandra. Walang patutunguhan yan, Delton. Alam mo yan. Ex-husband kong pamangkin mo. At kung gagayahin natin ang ginawa nila ng kapatid ko, anong pinagkaiba natin sa kanilang dalawa? Nakayuko naman si Michelle habang papasok sila ni Garrett sa loob ng bahay. Kanina pa tahimik si Garrett sa kanya. Alam niyang hindi magagawa ni Garrett na sigawan o saktan siya dahil siya ang mahal ni Garrett. Love, usal ni Michelle nang makapasok sila sa loob ng bahay. Nakatalikod naman si Garrett sa kanya at nakapamewang ito. Napasigaw na lang si Michelle dahil sa gulat niya nang basagin ni Garrett ang vase. Ah! Malakas na sigaw ni Garrett sa kanya hinarap si Michelle. Nanglilisik ang mga mata ni Garrett na nakatingin kay Michelle. Napapaatras naman si Michelle at napapalunok dahil sa takot. Paano kung saktan siya ni Garrett? Bakit, Michelle? Bakit mo ginawa yun? Malakas na sigaw ni Garrett sa kanya. Hindi ba at yun naman ang gusto mo? Bakit nagagalit ka sa akin ngayon? Tinulungan lang kita sa gusto mong mangyari. Damn it! God damn it! Kitang-kita ng malalaking litid ni Garrett sa leeg dahil sa matinding galit. Oo, yun ngang plano ko. Pero noon yun, sana man lang alam mong iba na yung sitwasyon ngayon. Binawi na sa akin ang kalahating mana ko at ibinigay kay Cassandra. Paano ka tabubuhayin ngayon, ha? Hindi ka ba nag-iisip? Hindi makapaniwala si Michelle na nagagawa siyang sigawan at pagalitan ni Garrett. Ngayon ang dahil kay Cassandra. Mahal mo ba siya? Hindi yun ang mahalaga ngayon, Michelle. Are you stupid? Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Chairman kanina? Tinanggalan niya na ako ng mana nang dahil sa ginawa mo. Paano nila tatanggapin ang magiging anak natin, ha? Anong ipapakain ko sa inyo? Sigaw pa rin ni Garrett. Inis na ginulo ni Garrett ang buhok niya. Napapaisip siya kung paano pa niya maibabalik ang mana niya. Kilala niyang lolo niya. Kapag sinabi nito, gagawin talaga nito. Bullshit! Galit pang sambit ni Garrett saka nito pinagtatapon ang mga naaabot niyang gamit. Nagugulat na lang si Michelle sa tuwing naririnig niya ang pagbasag ng mga gamit nila. Si Cassandra na lang ba talagang mahalaga sa pamilya mo? Sa ngayon, galit lang sila sa atin pero lilipas din naman ang galit nila sa atin at lalamig din ang mga ulo nila. Kailangan lang natin palamigin na muna yung mga nangyayari. Ano pa ba sa tingin mong ginagawa natin? Dapat nga kinukuha natin ang loob nila para matanggap nila tayo. Pero lalo mo lang dinagdagan ang galit nila sa atin. Hindi lang silang nasasaktan, Michelle. Anak ko, ang dinadala ni Cassandra. Sariling dugo at laman kong dumadaloy dun. Sinaktan mo na rin ako. Hindi pa ba sapat na ikaw ang pinili ko? Pinili kita dahil mahal kita. Nasaktan na natin ang ate mo, pero bakit hindi ka pa lumalayo sa kanya? Ngayon, sa tingin mo ba, wala siyang gagawin sa atin? Ibinigay niyang katahimikan na gusto natin, pero bakit hindi mo binigay sa kanyang katahimikan na gusto niya? Sana lumayo ka na lang sa kanya, para hindi nangyaring aksidenteng yun na ikinawala ng anak namin. May diing sambit ni Garrett. Pinipilit na pakalmahin ang sarili pero hindi niya magawa dahil sa galit. Nawala na sa kanya ang kalahati ng mana niya. Ngayon naman ay wala na siyang mamanahin. Saan na lang siya pupulutin? Pagkatapos sabihin ni Garrett ang mga salitang yun ay tinalikuran niya na si Michelle. Bakit ako lang ang sinisisi mo? Ikaw ang nagloko sa asawa mo tapos ako lang ang sisisihin mo? Bumalik ka dito, Garrett! Malakas na sigaw ni Michelle pero dire-diretso nang umalis ng bahay si Garrett. Wisit! Inis ding sigaw ni Michelle at binasag din ang vase sa gilid niya. Hindi alam ni Garrett kung pagsisisihan niya ba
na pinili niya si Michelle at niloko ang asawa niya. Napakapayapa ng buhay niya noon na si Cassandra pang kasama niya. Pero ngayon, sunod-sunod ang kamalasan na nangyayari sa kanya. Pinili niyang nakakapagpasaya sa kanya. Pinili niya ang babaeng hindi niya nakuha noon. Pero gulo naman naging kapalit nito. Inis na hinampas ni Garrett ang manibela niya. Dumiretso siya sa bar para lunurin ang sarili sa alak. Baka sakaling makalimutan niya panandalian ang mga problema niya. Nang singilin na siya ng bartender ay binigay niya ang card niya. "Sir, decline po. Baka may iba ka pang card dyan." Saad ng bartender sa kanya. Kunot noon namang kinuha ni Garrett ang card niya sa lalaki sa kananguhan ng iba pa. Katulad ng nauna niyang card ay lahat decline din ito. "Ayaw din po sir," honest ng lalaki. Inilabas na ni Garrett ang lahat ng card niya. "Yan, subukan mo yan lahat. Imposible na wala kang makuha sa mga yan," sagot niya, bakas ng kalasingan dahil umiikot ng paningin niya. Lahat ng card ni Garrett ay sinubukang iswipe ng lalaki. Pero napaili na lang siya dahil wala ni isa ang pwede. "What? No!" ustal niya. Naghanap pa siya sa wallet niya pero wala na siyang ibang card. "Kahit cash na lang sir, kung meron kayo. 10,530 pesos po lahat," wika ng lalaki. Napatulala na lang si Garrett dahil 1,000 lang ang pera niya. Kulang na kulang pa sa pambayad niya. Bullshit! Mahina niyang usal. Tinawagan niyang kanyang ina para humingi ng tulong pero hindi ito sumasagot sa tawag niya. "Ay, bakit ba ngayon pa sila hindi makontak?" Galit niyang sambit. Nang malaman ng manager ng bar na walang pambayad si Garrett ay nilapitan niya ito. "Kung hindi kayo makakapagbayad sir, linisin niyo na lang ang buong bar at ang ligpitin ang mga nasa kusina." Masamang tinignan ni Garrett ang manager. "Hindi mo ba ako nakikilala? Ako? Paglilinisin mo ng bar ninyo at pagliligpitan? Hindi mo kilala kung sinong tatay ko ha?" Hindi po ba sinabi ng nanay niyo sir?" "Shit you!" Sa galit ni Garrett ay sinuntok niyang manager. Susuntukin pa sana ni Garrett ang manager dahil sa pamimiloso po nito sa kanya nang awati na siya ng iba pang empleyado ng bar. Tumawag na lang sila ng pulis dahil hindi na nga nagbayad ng bill si Garrett. Nanakit pa ito ng manager. Paulit-ulit na tinatawagan ni Garrett ang kanyang ina, lalo na nang nasa presinto na siya. Pero hindi talaga ito sumasagot. Sinubukan niya na rin na tawagan si Cassandra, pero cannot be reached na rin ang cellphone nito. "Damn it!" Galit niyang ibinato ang cellphone niya saka siya sinundal ang ulo niya sa malamig na pader. Wala siyang magawa kung hindi ang magpalipas ng gabi sa loob ng malamig na kulungan. Nang may kumatok sa pintuan ay napatingin si Cassandra doon. Pumasok naman ang kanyang ina. Iniwas kaagad ni Cassandra ang paningin niya. Hindi siya sanay na makitang ina, lalo't ni minsan hindi ito bumisita sa bahay nila ni Garrett. "Good morning, Mrs. Marquez," bati ni Delton. Ngumiti naman si Nori at bahagyang nagulat nang makitang si Delton na nagbabantay sa anak niya. Napapaisip din siya kung may relasyon nga ba talagang dalawa. Ipinilig ni Nori ang iniisip niya sa kanya tinignan si Cassandra na blangko ang muka. "Aalis na muna ako para makapag-usap kayong dalawa." Pagpapaalam ni Delton, saka ito lumabas. Naupo naman si Nori sa upuan na nasa gilid ng kama. "Kumusta ka na?" Nahiyang tanong ni Nori. Napatingin naman si Cassandra sa kanya. Hindi alam kung anong magiging reaksyon, lalo na at malambing ang tono ng kanyang ina. "Ano bang dapat kong maramdaman?" Malamig na tanong ni Cassandra. Bahagya namang ngumiti si Nori. Naaawa sa kalagayan ng anak niya. "Sumobra ba ako anak? Napabayaan ba kita? Kung masyado ako nag-focus sa kapatid mo, I'm sorry. May pangarap din naman ako para sa'yo pero nasaktan ako nang makita kita nakasama sa isang kama si Garrett." "Ano bang pinunta niyo dito?"
Nagpunta ba kayo dito para sisihin ako dahil ganito naging buhay ko? Pagkatapos niyo kami na mahuli ni Garrett sa iisang kama? Napayuko naman si Nori saka siya umiling. Hindi naman anak. Nagpunta ako dito para humingi ng sorry sa ginawa ng kapatid mo sa'yo. Hilaw na natawa si Cassandra. Hanggang ngayon pa rin ba, Mom? Ikaw pa rin nanghihingi ng sorry sa mga nagawa ni Michelle sa akin? Bakit hindi siya humarap sa mga nagawa niya? Bakit ikaw ang palaging humaharap sa akin para sa kanya? Napatango-tango naman si Cassandra, saka siya tinignan ng ina. Si Michelle naman kasi talagang paborito mo dahil kayong magkamukha, hindi ba? Inangat ni Nori ang paningin niya para tignan si Cassandra. Hindi naman kita masisisi kung may galit ka sa akin. I came here to say sorry, Cassandra. Marami ako naging pagkukulang sa'yo at ngayon, nagawa ka pang saktan ni Michelle ng dahil lang sa isang lalaking minahal ninyo. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang ng pangangaral sa kapatid mo. I'm really sorry. I'm sincere, anak. Kinausap ko ng kapatid mo. Kapag hindi ka pa rin niya tinigilan, sabihin mo sa akin. Galit na galit sa kanyang mga Chavez. Siguro yun na rin yung karma niya for hurting you. I'm sorry kung nangyari sa'yo to. Hindi mo deserve ang mawala ng anak pero siguro nga ito na lang ang naiisip ng tadhana para sa'yo. Para maputol ng connection mo sa mga Chavez. Lalo na sa gago mong asawa. Mahabang litanya ni Nori. Tahimik lang naman si Cassandra. Ramdam niyang sincere ang kanyang ina kaya hindi na lang siya sumagot ng pabalagbag. Ilang taon siyang nungulila sa pagmamahal at pag-aalaga ng isang ina. At ngayong napapalapit na sa kanyang ina, tila ba siya naman ang lumalayo. Nang matapos ang pag-uusap nila ay umalis na rin si Nori. Bumalik naman si Delton na may dalang mga pagkain. Siya nga pala, nakasalubong ko yung doktor mo kanina. Posible na ma-discharge ka na bukas. Ani Delton ay kinatangulang ni Cassandra. Nahiga na si Cassandra at ibinalot ang sarili sa kumot. Gusto niya lang ay ang makapagpahinga. Makalipas ang ilang araw ay na-discharge na rin si Cassandra habang si Michelle ay hindi alam kung saan nahanapin si Garrett. Simula nang umalis ito ay hindi pa rin bumabalik. Kahit alam ni Michelle na galit sa kanyang mga Chavez, ay naglakas loob pa rin siya na pumunta sa mansyon ng mga ito. Pagpasok niya ng sala ay naabutan niya ang chairman na nagkakape at nagbabasa ng magazine. Chairman, usal ni Michelle. Blanco namang tinignan ni chairman si Michelle. Saka nito ibinalik ang paningin niya sa magazine. Alam ko na galit kayo sa akin, pero gusto ko sanang malaman kung umuwi ba si Garrett dito. Simula nang iwan niya ako nung nakaraang araw, hindi pa rin siya bumabalik. Nakayukong wika ni Michelle. Sa tingin mo ba, hanap pa ng bahay ko ng mga taong katulad niya? Hindi ko kilalang hinahanap mo, iha. Mukhang naligaw ka ng bahay. Malamig na sagot ni chairman. Napapahigpit ang hawak ni Michelle sa dulo ng damit niya dahil tila ba kinilimutan na ni chairman si Garrett bilang apo nito. Alam ko naman po na nagkamali kami pero hindi naman ganun na itinakwil niyo ang apo niyo, hindi ba? Lalo na't nag-iisa lang siya. Chairman, I'm really sorry for what I've... Iha, pwede ba umalis ka na? Wala ditong hinahanap mo. Dahil papasok pa lang siya ng gate, sisiguraduhin ko na ipapatapon ko na siya sa malayong lugar. At kung balak mo namang gamitin ang batang ipinagbubuntis mo sa pamilya ko, wala akong pakialam sa bata na yan. Simula nang mawalang apo ko kay Cassandra, itinakwil ko ng magaling kong apo. Wala kayong mapapala sa akin. Hindi ko kayo susuportahan. Pinili mo yan, hindi ba? Sayang lang dahil sinayang mong buhay mo para lang sa isang lalaking kasal na. Umalis ka na bago pa kita ipahila palabas ng pamamahay ko. Ayaw kong makikita ka pang pumunta dito o tumapak man lang sa lupain ko. May diing sambit ni chairman. Napapalunok na lang si Michelle pero naglakas loob pa rin siya. Alam ko nalalamig din ang ulo niyo.
Hindi niya matitiis ang nag-iisa niyong apo at sana lang hindi niyo hilingin na makitang anak ko sa huling hininga ninyo. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Charmana dahil sa galit. Nayupi niyang hawak niyang magazine dahil sa sinabi ni Michelle. Wala akong pakialam sa magiging anak mo, Michelle. Hindi na ako tatanggap ng isa pang gago sa pamilya ko. Lalo na't isang bastardong dinadala mo. Sagot naman ni Charman. Masakit man para kay Michelle pero umalis na siya. Hindi niya napigilang hindi bumagsak ang mga luha niya. Naniniwala siyang darating din ang araw na matatanggap sila ng pamilya ni Garrett. Inis na sumakay ng taxi si Michelle. Hindi niya naalam kung saan ba nagpunta si Garrett. Pinuntahan niya naman kung saan nakatira si Cassandra. Sunod-sunod niyang kinatok ang pintuan nito. Pinagbuksan naman siya ni Cassandra at nang makita ni Cassandra ay kapatid niya ay nagsalubong ang mga kilay niya. Anong ginagawa mo dito? Walang hiya naman na pumasok si Michelle sa loob ng penthouse ni Cassandra. Nilibot nitong paningin niya at hinanap si Garrett. Sinundan naman ni Cassandra ang kapatid niya nang maisarado niya ang pintuan. Anong ginagawa mo dito? Seryosong tanong ni Cassandra. Garrett, lumabas ka dyan! Sigaw ni Michelle sa kahinanap sa lahat ng sulok si Garrett. Tumayo lang naman si Cassandra saka siya napapangisi. Pinag-cross niyang mga kamay niya sa dibdib niya at hinayaan si Michelle sa ginagawa nito. Dito mo pa talaga naiisip na baka nanditong boyfriend mo? Anong klaseng pag-iisip ba yan ha, Michelle? Shut up! Inis na sambit ni Michelle. Pumasok naman si Michelle sa loob ng kwarto ni Cassandra. Napapairap na lang si Cassandra saka siya naupo sa sofa. Kahit nahanapin ni Michelle sa kahit na saang sulok si Garrett, hindi niya naman ito makikita sa loob ng penthouse. Sa tingin mo ba talaga tatanggapin ko pa siya pagkatapos ng ginawa niya sa akin? Wala na akong pakialam sa lalaking yung Michelle. Isaksak mo siya sa'yo. Umalis ka na bago pa ako magpatawag ng security para paalisin ka dito. Pagbabanta na ni Cassandra. Lumabas naman na si Michelle sa loob ng kwarto niya. Saan mo siya itinago? Alam ko naman kung gaano kakabaliw sa kanya, kaya kahit na anong pagkakabali pang magagawa niya sa'yo, tatanggapin mo pa rin siya. Napapailing na lang si Cassandra sa kanya seryosong tinignan sa mga mata ang kapatid niya. Sa tingin mo, sino sa ating dalawang mukhang baliw ngayon? Ikaw ang nagpunta dito para hanapin ang boyfriend mo. Tapos ako ang pinagbibintangan mo na baliw sa kanya? Nakataas ang mga kilay ni Cassandra. Galit naman ang nilapitan ni Michelle si Cassandra. Nasaan siya? Ilabas mo na siya! Umalis ka na, Michelle. Nasa loob ka ng pamamahay ko kaya pwede kong gawin ang gusto ko. Kung ayaw mong dito na maputulan ng paghinga, umalis ka na habang pinipili ko pa na maging mabait sa'yo. Tumawa naman si Michelle na tila ba hindi siniseryoso ang mga sinabi ni Cassandra. Bahagyaring natawa si Cassandra. Di gawin mo, mapaghamong saad ni Michelle. Nagtungo naman si Cassandra sa kusina kaya napakunot ng noo si Michelle. Hinintay pa niya na lumabas si Cassandra at nang makita niya ito na may hawak ng kutsilyo na palunok siya. Nilalaro ni Cassandra ang hawak niyang kutsilyo sa isa pa niyang kamay, sa kanya tinignan si Michelle na nabalot na ng takot. Sa tingin mo ba hindi ko yun gagawin? Walang ibang makakakita ng gagawin kong krimen dito, Michelle. Ikaw ang pumasok sa loob ng pagmamay-ari ko. Hindi na ako buntis at wala na akong pakialam kung mag-away tayo dito. Wala nang mawawala sa akin pero sa'yo, meron. Nakangising sambit ni Cassandra. Babalik ako. Hahanapin ko si Garrett. Sagot naman ni Michelle kahit na natatakot na siya. Inis siyang tumalikod at lumabas na ng penthouse ni Cassandra. Napapataas na lang ang kilay niya. Ano namang gagawin ko sa walang kwentang lalaking yun? Para itago ko pa siya. Magsama kayong dalawa. Pareho kayo may sira sa ulo. Usal pa niya. Sa kanya, ibinalik sa kusina ang kutsilyo niya. Samantala naman pumasok si Ricky sa opisina ng boss niya, dalang ilang mga papeles na kailangan ni Delton.
Dahil ilang araw na hindi pumapasok si Dalton sa kumpanya niya ay natambakan siya ng maraming trabaho. Sir, ito na po yung mga papeles na pinapahanap niyo saka pinabibigay ni Miss Cassandra. Naagaw niya ang atensyon ni Dalton nang marinig niya ang pangalan ni Cassandra. Tinignan niya ang sekretary niya at kinuhang papel na ibinigay ni Cassandra para sa kanya. Nang buksan niya ito ay nakita niya ang resignation ni Cassandra. Magre-resign na siya? Tanong ni Dalton sa sekretary niya. Yes sir. Ipinaabot niya na lang yun sa akin kanina at sinabi na ako na lang ang mag-abot sa iyo. Napatayo si Dalton. Nasaan siya? Nagpunta siya dito? Nasa lobby siya kanina sir pero hindi ko alam kung nakaalis na. Mabilis na binitawan ni Dalton ang hawak niya saka siya tumakbo palabas ng opisina niya para habulin si Cassandra. Pagdating niya sa lobby ay hindi niya na makita si Cassandra. Isa-isa niya pang tinigtingnan ang mga babae na sa lobby pero wala si Cassandra. Sinubukan niyang hanapin sa labas pero wala na rin ito. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa niya sa kanya tinawagan ang number ni Cassandra. Pero napapamura na lang siya dahil cannot be reached na ito. Gagawin ba talaga ni Cassandra ang lumayo sa kanya? Wala naman siyang kasalanan kay Cassandra para pati siya ay iwasan nito. Walang nagawa si Dalton kung hindi ang bumalik sa opisina niya. Gusto niya sanang puntahan si Cassandra sa penthouse pero hindi niya naman pwedeng iwan ang mga trabaho niya. Paglipas ng maghapon na yun ay dumiretso si Dalton sa penthouse kung nasaan si Cassandra. Nag-doorbell na muna siya bago siya pumasok dahil alam niya naman ang password. Cassandra, are you here? Tanong niya habang hinahanap si Cassandra. Pumasok siya sa loob ng kwarto pero wala si Cassandra. Kaya naisipan niya na baka nasa bathroom ito. Cassandra, tawag niya pero walang sumasagot sa kanya. Hinanap niya sa kusina si Cassandra pero wala din ito doon. Muli niyang tinawagan ang number ni Cassandra pero cannot be reached pa rin ito. Bumalik sa kwarto si Dalton para tignan ang mga closet ni Cassandra. Pagbukas niya sa mga ito ay wala ng mga gamit ni Cassandra. Napaupo na lang siya sa kama. Mukhang lumayo na nga si Cassandra dahil umalis na ito. Napapabuntong hininga na lang si Dalton. Hindi niya naman masisisi si Cassandra, lalo na't nawalan ito ng anak. Nang mapagawi pang mga mata ni Dalton sa side table ay nakita niya ang isang papel doon. Kinuha niya ito at binuksan. Dear Dalton, sa mga oras na binabasa mo ito, siguradong nakaalis na ako. I apologize for not saying goodbye to you personally. I knew you would try to stop me from leaving. I'm also sorry for submitting such a sudden resignation. Gusto ko munang lumayo para makapag-isip-isip. Thank you for liking me too and for taking care of me pero alam natin na mali ito. Hindi natin pwedeng ipilit ang mga bagay na hindi compatible sa isa't isa. You deserve someone better, Dalton, and I wish you well. Don't worry about me. I can handle myself. Thank you din sa pagpapahiram mo sa akin ng penthouse mo. I need to leave para makaiwas kay Garrett. He showed up the other day and he said he wants me back. Alam mong ayaw ko na magkaroon pa ng connection sa pamilya ninyo. Again, thank you Dalton. In the next life, I hope it's you I meet so we can finally love each other freely without anything holding us back. Isang buwan nang nakakalipas. Simula nang umalis ng Manila si Cassandra. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Pinapahanap na rin ni Dalton si Cassandra. Gusto niya lang malaman kung okay lang ba ito pero hanggang ngayon wala pa rin siyang alam kung nasaan si Cassandra. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Dalton. Nang matapos niyang isang kabundok ng mga papeles, isinandal niya na munang ulo niya sa puan para makapagpahinga. Napatingin siya sa pintuan niya nang bigla itong bumukas at pumasok si Ricky. Sir, may lead na kami kung nasan si Miss Cassandra ngayon. Seryosong wika ni Ricky.
Napaayos naman sa pagkakaupo si Delton. Where is she? Is she still here in Manila? Tanong kaagad ni Delton. Umiling naman si Ricky. Nung araw na umalis siya sa penthouse, ayun din ang araw na lumipad siya patungong New York. Ang alam ko, nag-a-apply siya bilang designer sa isang company mo sa New York. Muling napasandal si Delton sa upuan niya. Napapangiti na lang siya dahil dinala pa rin ng tadhana si Cassandra sa isa niyang pagmamay-ari na kumpanya. Walang nakakaalam na may 2 kumpanya si Delton. Anong balita sa application niya? Tanong ni Delton. Siguradong mahihirapan si Cassandra na makahanap ng maayos at malaking kumpanya para applyan, lalo na't wala itong masyadong experience. Kilala pa naman ni Delton si Jeric. Naghihintay pa rin siya hanggang ngayon na tawagan siya. Sumubok din siya na mag-apply sa ibang kumpanya, sagot ni Ricky. Tawagan mo si Jeric. Siyang namamahala sa New York ngayon, hindi ba? Sabihin mong kunin niya bilang designer si Cassandra, tutukan niya ito. Hanggat maaari, tulungan niya na makasunod sa mga trends si Cassandra. At tulungan niya ito na makasabay sa kanila. Maotoridad na wika ni Delton. I will, sir. Kung wala ka nang iutos, babalik na ako sa iba ko pang trabaho. Pagpapaalam ni Ricky. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Delton. Walang nakakaalam na si Delton na nagmamay-ari ng Lux Lane maliban sa Chavez Heritage Designs. Ang Lux Lane ay nakabase sa New York habang ang Chavez Heritage Designs ay sa France. Tulalang nakatingin sa city view si Cassandra habang nasa loob ng kondo niya. It's been 3 weeks simula nang mag-apply siya sa iba't ibang kumpanya, pero hanggang ngayon ay wala pa ring tumatawag kahit na isa sa kanya. Naiintindihan niya naman na kulang siya sa experience at imposible na may malalaking kumpanyang manguha sa kanya, lalo na't maraming designer ang magagaling sa kanya. Muling sumimsim si Cassandra sa kape na hawak niya. Nagpakawala na lang siya ng malalim na buntong hininga. Kailangan niya nang makahanap ng trabaho dahil kulang ang sahod niya para suportahan ang sarili niya. Hanggang 6 months lang ang emergency fund niya kaya hindi siya titigil hanggat hindi nakakahanap ng magandang trabaho. Tinignan ni Cassandra ang nagkalat na mga papel sa lamesa niya. Ang mga lapis na ginagamit niya at ang mga design niya na hindi pa natatapos. Marami naman na siyang nagawang design pero naipasa niyang lahat ng yun kay Delton. Natutuwa siya na malaman na may bumibili ng mga design niya. Gusto niya sanang ilagay sa resume niyang pagiging empleyado niya sa Chavez, pero sinong maniniwala? Sa kanya gayong wala pang 6 months siyang nagtatrabaho doon. Kung ilalagay niya naman si Delton bilang reference, nahihiya naman siya na tawagan pa ito ng HR para lang kumpirmahin. Bumalik sa wisyo si Cassandra nang tumunog ang cellphone niya. Yes, hello? Cassandra speaking. Sagot niya kaagad. Hello, Miss Cassandra. This is Raquel, HR of Lux Lane. Are you available tomorrow for interview? Mr. Jeric will be the interviewer. Napakagatlabi si Cassandra para pigilan ang paghiyaw niya dahil sa tuwa. Pinilit niya na maging kalmado ang boses niya. Yes, what time? 9 a.m. sharp, miss. See you tomorrow. Ibinaba na kaagad ng HR ang tawag. Tuwang-tuwa naman si Cassandra dahil tila ba panaginip pa rin para sa kanya ang matawagan para sa interview. Lux Lane, isa sa mga sikat na brands dito sa New York. Oh my God! Kinikilig niyang sambit. Tila ba biglang nawalang mga alalahanin at ang problemang iniisip niya. Akala niya'y matatagalan pa bago siya makahanap ng trabaho. Napapaisip na lang siya na mag-a-apply sa ibang trabaho na hindi related sa designing lalo na't kailangan niya ng pera para suportahan ang sarili. Ang mga ngiti sa labi ni Cassandra kanina ay biglang naglaho nang maalala niyang baby niya na hindi niya man lang nasilayan. Napahawak siya sa lower abdomen niya. Kung hindi lang dahil sa maloloko niyang asawa, baka buhay pang anak niya. Pero siguro nga, may iba pang plano sa kanya ang Diyos.
ito na rin sigurong dahilan para ipagpatuloy niya ang kinalimutan niyang pangarap. Masakit man para sa kanyang mga nangyari, pero wala siyang magagawa kung hindi tanggapin ang lahat ng iyon. Kailangan niyang maging malakas. Kailangan na kapag babalik siya ay hindi na siyang dating Cassandra na mahina at palaging umiiwas sa gulo. Kailangan niya pababagsak ang mga taong nanakit sa kanya. Kinabukasan, maagang umalis ng kondo si Cassandra. 1 oras pa bago ang interview nang makarating na siya sa kumpanya. Nagpalipas na muna siya ng oras sa coffee shop na katabi nito. Dala-dala ni Cassandra ang mga papel na kailangan niya para kung sakaling may hanapin sa kanya ay may maibibigay siya kaagad. 20 minutes bago ang interview ay pumasok na siya sa kumpanya. Hinanap niya ang babae na tumawag sa kanya. Miss Cassandra, wika ng isang babae nang makarating na si Cassandra sa floor kung saan siya interviewin. Nginitian naman ni Cassandra ang babae. Yes, sagot niya. I'm Raquel, HR of this company. Please follow me. Tumango naman si Cassandra saka sumunod kay Raquel. Iginiyan ni Raquel si Cassandra sa isang kwarto. Pinaupo niya na muna ito at sinabing hintayin na lang ang mag-i-interview sa kanya. Naiwan ng mag-isa si Cassandra sa loob ng isang opisina. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Pansin niya na parang siya lang ang interviewin ngayon. Wala naman siyang mapagtanungan dahil ipinasok naman siya kaagad sa opisina. Makalipas ang 10 minuto ay pumasok ng isang lalaki. Dumiretso ito na naupo sa upuan na nasa harap ni Cassandra. Tumayo naman si Cassandra sa kabahagyang yumuko. Good morning, sir. Bati niya. Nanatili namang seryosong mukha ng lalaki. Good morning. You must be Cassandra. I've seen your portfolio online. Your beadwork caught my eye. Napangiti naman si Cassandra. Thank you, sir. It's an honor to meet you. Your bridal collections were a huge inspiration for me. Flattery works, but let's see if your skills do too. Bahagyang tumawa si Jeric. Tipid lang din ang ngumiti si Cassandra. Sa lakas ng kabog ng puso niya ay halos marinig niya na ito. So tell me, when you design a gown, where do you usually start? Bahagyang humugot ng malalim na buntong hininga si Cassandra nang hindi na napapansin ng interviewer. Kagabi pa lang ay pinag-aralan niya ng mga gawa nito para alam niya ang mga isasagot niya. I start with the woman who will wear it. I imagine her posture, her energy, and the moment she wants to create. Then I build a silhouette around the story. Napatango-tango si Jerry. Interesting. Many young designers start with the fabric first. Speaking of silhouettes, what is your signature? Soft structure. I like gowns that look delicate but are engineered underneath so the wearer feels secure and powerful. Confident na sagot ni Cassandra pero kinakabahan pa rin siya dahil it's been 3 years. I like the philosophy. Now, show me a piece you're proud of. Mabuti na lang talaga at nagdala si Cassandra ng mga sample ng mga gawa niya. Paano na lang kung hindi? This one. Binuksan niyang sketch ng champagne-colored mermaid gown with the hand-embroidered vines climbing up to the torso. I made this for a client who wanted to look mythical but modern. Tinignan naman yun ng maigi ni Jeric. The embroidery uses 2 tones of gold and mimic the sunlight. Beautiful. Puri ni Jeric na kinangiti ni Cassandra. But be honest, what was the biggest challenges with this piece? Hindi pa rin tumitigil na tanong ni Jeric kahit na sinabihan na siya ni Dalton na tanggapin na kaagad si Cassandra bilang bagong designer ng kumpanya. The fabric, sir. The satin mecado was heavy and my initial embroidery pattern didn't drape well. I had to redo the bodies, switch to the softer tulle layering, and re-embroider for flexibility. Good, you adopted. Now, another question.
Hindi alam ni Cassandra kung may katapusan pa ba ang mga tanong sa kanya. What do you do when a client insists on a designs you know won't work? I show them why. I sketch the version they want, then sketch an alternative that solves the same desire but with a better proportion. Clients don't respond to no, they respond to comparisons. Napangiti si Jeric. Mukhang alam niya na kung bakit gustong makuha ni Dalton si Cassandra. Ang mga tanong niya na hindi malang ito nauutal. Very true. Okay. Scenario time. Say, we have a gala in 3 days and a VIP client suddenly needs a costume gown. What's your move? Napaisip si Cassandra. Mukhang mahihirapan siya na makapasok bilang designer ng Lux Lane dahil napaka-stricto ng head nito. I asked for her measurements, preferences, and event vibe immediately. Then I designed with fabrics already available in the atelier. No time for sourcing, focus on clean lines, strategic draping and hand details that can be done overnight with the team. Confident pa rin naman na sagot ni Cassandra. Kung sa bagay, bilang designer, kailangan mo talaga na maging decision maker. Lalo na't iba't ibang client ang makakaharap nila araw-araw. Naiintindihan niya na kung bakit napakasikat ng brand ng Lux Lane dahil sa mga designers pa lang ay mahigpit na sila. Good answer. You understand the realities of couture. Last question. Why do you want to design gowns? Not ready to wear? Not streetwear? Gowns? Because gowns mark milestones. People don't forget the gown they wore when they felt powerful, beautiful, or transformed. I want to design those moments. Gusto nang pumalakpak ni Jeric dahil sa galing ni Cassandra. Napapaisip siya kung wala ba talagang experience si Cassandra pagdating sa designing. Pero kung sumagot ito ay tila ba napakatagal niya na sa design industry. That's a beautiful answer, Cassandra. I think you and I will get along very well. Pwede ka na bang mag-start ngayon? Napangiti naman si Cassandra. Of course, sir. Pwede na po. Wait, what? Aniya nang may ma-realize. Natawa naman si Jeric sa kanya. Pilipino ka? Ani ni Cassandra. Kanina pa sila nag-uusap ng English pero Pilipino palang interviewer. I am. Welcome aboard, Miss Cassandra. Mataas ang expectation ko sa'yo. You're hired. Tuwang-tuwa si Cassandra at halos gusto niya nang tumalon pero pinigilan niya dahil nasa harap pa siya ng magiging boss niya. Thank you, sir. Gagawin ko lahat ng makakaya ko para makatulong sa paglaki at pag-unlad ng kumpanya. Sisiguraduhin ko na hindi ka magsisisi na kinuha mo ka bilang maging member ng team mo. Bakasang tuwa sa boses ni Cassandra. Tumangulang naman si Jeric sa katinawag ang sekretary niya para ihatid na si Cassandra sa magiging working station nito. Pigil lang sigaw ni Cassandra. Pakiramdam niya ay nanalo siya sa loto dahil sa unang try pa lang ay natanggap siya bilang designer ng Lux Lane. Nang umalis si Cassandra ay tinawagan naman ni Jeric si Dalton. Ginawa ko na yung gusto mo. Kinuha ko na siya bilang designer ng kumpanya. Sigurado ka ba na wala man lang siyang experience? She's good. She's damn good. She answered all my questions. Ani ni Jeric. Gago ka talaga, Jeric. Sinabi ko sa'yo na kunin mo na siya kaagad. Bakit in-interview mo pa? Natawa si Jeric sa sinabi ni Dalton. Kailangan kong gawin, Mr. Chavez. We need to be professional. Gusto mo bang magtaka siya kung bakit ko siya tinanggap kaagad nang wala man lang interview? Napapabuntong hininga naman sa kabilang linya si Dalton. Naisagot niya naman ang mga sagot na gusto kong marinig, kaya ano pa bang ikinagagalit mo? Cassandra will be a rising star soon. Nararamdaman ko yon dahil sa hilig niya sa pagde-design at sa pagmamahal niya sa passion niya. She's really good. Ako nang bahala sa kanya. You don't have to worry. Wika pa ni Jeric sa kabinaba ang tawag.
Kinuha ni Jeric ang mga sample works ni Cassandra. Napapangiti na lang siya dahil kahit na 3 taon na tinalikuran ni Cassandra ang passion niya ay magaling pa rin ito at nakakasunod pa rin sa mga uso. Pagsapit ng hapon ay pinuntahan ni Jeric ang working station ni Cassandra. Hindi niya ito inabala. Nakamasid lang siya at bantayan mo man o hindi si Cassandra ay ginagawa talaga nito ang trabaho niya. Napangisi si Jeric. Sisiguraduhin niya na magiging isang sikat na designer si Cassandra. Napapaisip na lang siya kung ano bang relasyon ni Delton at ni Cassandra. Minsan lang makiusap sa kanya si Delton na tungkol pa talaga sa isang babae. Napapailing na lang si Jeric. Sa mga bawat araw na lumilipas ay si Jeric at si Cassandra ang magkasama. Hindi rin maiwasan na magkamali rin si Cassandra, lalo na't baguhan pa siya. Marami siyang natututunan kay Jeric. Straight si Jeric pero napakagaling nito sa pagde-design na tila ba kamay ng mga babae ang kamay nito. Seryoso lang si Cassandra sa oras ng trabaho niya at sa tuwing pinapatawag siya ni Jeric ay pumupunta siya kaagad. Lahat ng mga design niya ay ginawa niya rin kaagad. Minsan, inaabot na siya ng gabi sa office. Okay lang yun sa kanya. Ang gusto niya ay matapos niyang trabaho niya. Palihim naman na nagmamasid si Jeric sa kanya at napapatango na lang kapag nakikita niya ang napakagandang outcome ng design ni Cassandra. Sinasama na rin sa mga collection ng kumpanyang mga gawa niya at sa tuwing nakakabenta si Cassandra ay tuwang-tuwa siya. Maging ang mga kasama niyang designer ay napapabilib sa kanya. Mabilis makasunod si Cassandra at mabilis din siyang matuto. Pakiramdam ni Jeric ay wala na siyang silbi kay Cassandra dahil kahit hindi niya ito turuan, nagagawa ni Cassandra ng maayos ang trabaho niya. Sa paparating na runway show ay kasama ng mga gawa ni Cassandra. Excited na rin siyang makita ang mga gawa niya na suot ng mga sikat na model. Ginabi na naman si Cassandra sa opisina. Nagkalat sa lamesa niya ang mga designs at ang lapis niya. Nakatulog na si Cassandra sa upuan dahil sa pagod. Malamig na rin ang kape niya na hindi niya na nainom. Dahan-dahan na pumasok si Delton sa working station ni Cassandra. Napapangiti na lang siya nang makita niyang mukha ni Cassandra. Bakas pa rin ang pagod at lungkot pero mabuti na rin na naibabaling ni Cassandra ang atensyon niya sa passion nito para maibsan ang sakit na nararamdaman nito. Inalis ni Delton ang coat na suot niya sa kanya dahan-dahan na inilagay kay Cassandra. I'm glad that you are fine. I'm happy to see you again, Cassandra. Gusto ko sanang makipagkita sa'yo pero ayaw ko na abalahin ka pa. Take care of yourself, please. Sana balang araw magkita ulit tayo. I need to go back in France, Cassandra. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik dito para bisitahin ka. Wala rin kasiguraduhan kung kailan ako makakabalik ng Manila. Isa lang ang hiling ko sa'yo. Please stay healthy. Huwag mong pababayaan ang sarili mo and I hope soon makita ko ulit ang matatamis mong mga ngiti. Mahinang sambit ni Delton. Napapakunot naman ang noo si Cassandra saka ito nagiba ng pwesto. Nang maramdaman niya na may nakabalot sa kanya ay hinawakan na yun at inayos ang pagkakabalot sa sarili. Napapabuntong hininga na lang si Delton. Bago siya umalis ay hinalikan niya sa noo si Cassandra. Hindi niya naginising pa si Cassandra para sabihin nito na umuwi na muna. Ayaw niyang malaman ni Cassandra na siyang dahilan kung bakit natanggap siya sa Lux Lane. Kinabukasan nagising si Cassandra sa sikat ng araw na tumatagos sa glass wall. Napainat na lang siya dahil nangalay siya sa pwesto niya sa survival chair. Nang maramdaman niya na may nalaglag ay napatingin siya doon. Pinulot niya ang coat ni Delton at napakunot ng noo. Kaninong coat to? Usal niya. Nilibot niyang paningin niya sa paligid kung may tao ba maliban sa kanya pero wala naman siyang makita. Inamoy ni Cassandra ang coat dahil pamilyar sa kanya ang pabango. Alam niyang naaamoy niya na ito somewhere pero imposibleng si Jeric ang nagmamay-ari ng coat dahil
Araw-araw niyang naaamoy ang matapang nitong pabango. Isinampay na lang ni Cassandra ang coat sa kanya inayos ang mga nagkalat na papel sa lamesa niya. Hindi niya namalayan na nakatulog na siya kagabi. Ang plano niya lang sana ay makapagpahinga pero nagdire-diretso naman na ang tulog niya. Matapos niyang malinisan ang office niya ay naligo na rin siya. Mabuti na lang talaga at nagdadala siya ng mga pamalit niya sa office niya para sa mga ganitong sitwasyon. Hindi ka na naman umuwi? Tanong ni Jeric nang makita niya si Cassandra na may towel pa sa ulo. Malapit ng runway show. I need to finish my design. Tanging sagot niya. Sa 2 buwan na magkasama sila ay naging komportable na si Cassandra kay Jeric, lalo na't palagi silang magkasama. Magpahinga ka rin, marami naman tayo sa iisang team. Hindi ka nag-iisa dito, kaya huwag mong ubusin ang lakas mo. Tumangulang si Cassandra saka siya muling humigop sa kape niya. Puro kape na lang yatang laman ng tiyan mo. Hinay-hinay sa pagkakape at baka magpalpitate ka na niyan. May binili akong breakfast ko sana pero ikaw na lang ang kumain. Namamayat ka na't baka sabihin na pinapabayaan kita. Napataas ang kilay ni Cassandra sa sinabi ni Jeric. Sinong magsasabi? Kuryosong tanong ni Cassandra. Napatikim si Jeric nang ma-realize niyang sinabi niya. Ang team natin, ayaw ko na sabihin nila na pinapabayaan kita. Ready yourself for the upcoming runway show. Hindi ka pwedeng mawala dun, okay? Ani ni Jeric saka ito lumabas. Iniwan niya naman ang mga pagkain na dala niya sa table ni Cassandra. Kinuha na yun ni Cassandra saka siya kumain dahil nagugutom na rin siya. Paglipas ng 1 linggo ay halos natataranta silang lahat dahil sa runway show. Aligaga na silang lahat lalo na't wala pang isang model nila. Nanatiling kalmado si Cassandra. Ang tanging iniisip niya lang ay matatapos din ang gabing ito. Cassandra! Sigaw ni Jeric kay Cassandra. Napatingin naman si Cassandra sa kanya. Wala nang oras. You need to come with me. Seryosong side ni Jeric sa kanya hinila si Cassandra papunta sa backstage. Nagtataka namang napatingin si Cassandra kay Jeric. Hindi pa dumadating ang isang model natin. Ikaw nang papalit sa kanya. What? Gulat na sigaw ni Cassandra. No! Hindi ko kailangan ng approval mo. I need you tonight. Sigaw naman ni Jeric sa kanya. Simulan niyo na siyang ayusan. Any minute ay lalabas na silang lahat. Motoridad na utos ni Jeric sa mga makeup artist. Wala namang nagawa si Cassandra nang paupoy ni siya sa kasimulan siyang ayusan. Kinakabahan man si Cassandra pero pinipilit niya na pakalmahin ang sarili niya. Suot-suot niya na ang sarili niyang design at saktong-sakto ito sa katawan niya na para bang sinadya para isuot niya. Muli siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga bago lumabas sa likod ng mga kortina. Hindi niya akalain na magiging model siya nang wala sa oras. Nanatiling fierce ang mukha niya hanggang sa makarating siya sa dulo. Nagpalakpakan naman ang mga kasama niya dahil hindi mahalatang hindi model si Cassandra. Napapangisi naman si Jeric habang magkakrus sa mga kamay niya sa dibdib. Kung hindi lang magaling na designer si Cassandra, ay gagawin niya talaga ito ng model pero hindi niya naman magawang pakawalan si Cassandra dahil magaling ito sa pagde-design. Ay, grabe, napaka-intense. Talagang nakakahinga tayo ng maluwag. Nakita niyo yun? Ang yabang ni Garrett sa bar. Pero ang ending, decline lahat ng mga cards niya. Kaya siguro yun, pinahuli na sa pulis. Bilib din ako sa tatag nitong si Cassandra kasi kahit na mahal niya si Delton, ay mas pinili niyang umalis para sa sarili niyang kapayapaan. At yung ending, grabe yung transformation ni Cassandra. Mula sa pagiging designer, nasa runway na siya. At si Delton, ang tunay na definition ng unconditional love. At yung halik sa noo ni Cassandra, talagang mapapasana all na lang tayo, hindi ba? Ano sa palagay niyo mga kaibigan? Magtatagpo kaya kaagad ang landas ni Cassandra at ni Delton sa New York? At kailan kaya malalaman ni Cassandra na ang secret boss niya
ay ang lalaki palang pinipilit niyang kalimutan. I-comment nyo naman dyan sa ibaba ang inyong mga opinyon. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video. Muli ay ito si Maria at magkita-kita na lamang po tayo sa susunod pa nating mga kabanata.